Iniisip ko po na pagkatapos po namin makapag-aral, hindi na po kami magpapakahirap maglakad dito. Sa isang sira-sirang tahanan ay natagpuan namin ang dalagitang si Carla dito sa bayan ng Batangas, at nakatirik ang tahanan na ito sa medyo liblib din na lugar. Sinong tumatay yung magulang sa mga kapatid mo? Ako po. At sa murang edad ay napilitang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho para lamang sa kanyang mga kapatid. Sumasama po ako sa pag-harvest. Nang? Manok po. Lahat ay gagawin niya, wag lamang magutuman ang kanyang mga kapatid. Nakakarating po kasi minsan kami ng harbisa na alas 4 ng umaga. Sa isang matinding dahilan ay napilitan silang iwan ng kanilang mga magulang. Nagkasakit po yung mama ko, wala po kami pambayad sa mga utang. Kaya kailangan po nilang umalis. Sa likod ng hirap na pinagdaraanan ay isa lamang yung kanyang kahilingan. Ano ba yung kahilingan mo na lang? Makasama ko po yung mga magulang ko. Kaya't sama-sama nating kilalanin ang dalagang si Carla. Hey guys, magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. Ngayong araw, dito ulit tayo ngayon sa Rosario, Batangas kasi may pupuntahan tayo. Yung last time na pinuntahan natin na tumawid tayo ng ilog, ay susubukan ulit natin na tumawid doon para puntahan yung sinubukan nating matulungan noong nakaraan. Pero yun nga, that time is hindi pa sila handa. Pero ngayon ay susubukan natin kasi mukhang handa na sila. Pero ngayon kinakailangan namin yung kubad ng sapatos. May magpapahiram doon sa atin ng bota dito para makatawid tayo doon. Kasi akala namin iikot kami doon sa kabilang daan, pero 2 hours pa lang inaabot doon, sobrang layo. Kumpara kung dito tatawid lang tayo ng ilog doon na kaagad. Kaya yun, hihiram na lang tayo ng bota para sa ganun may magamit tayo. Ano ba yung gagamitin natin? Okay lang po yan. Alright guys, so ayan o, kabuta si Mac. Angas. Punta muna po kami, Nay. Kami po Punta tayo, nakabuta din ako. Ayan guys, buti na nga lang pinahiram tayo ni Nanay. Magagamit tayo patawid dun sa kabila. Mabuti na lang guys, ngayon walang ulan. Kasi kung may ulan, hindi kami makakatawid dito. Kasi nga daw, sobrang laki daw nitong ilog nung isang araw. Dapat nung isang araw pa kami dito tatawid. Ang problema natin, grabe daw talaga yung lakas ng ilog. So pati yung tulay na inanod. Gilid ba dito po? May baka po. Ha? Baka makikidaan lang kami. Paraan lang kami ha. Bago namin marating ang tahanan nila Carla ay kinakailangan muna naming tawirin ang ilog na kung minsan ay malaki ang tubig at kung minsan naman ay kagaya ng madadaanan namin ngayon. Alright guys, ngayon kasalukuyan baka na ulit tayo dito sa binaba natin na nakaraan. At ayun, salamat nga pala ulit kay Pastor na sinamahan niya tayo at siya rin yung nag-convince sa bata na para matulungan, diba? So tara, baba na ulit tayo dito sa binaba natin nung nakaraan. Mabuti na lang talaga at meron ditong ilog na maaari naming tawirin para nang sa ganon ay marating namin ang kabila ng barangay na ito. Dahil kagaya nga ng sabi namin kanina ay kung iikot tayo sa kabila ay tiyak aabutin tayo ng 2 oras makatawid lang dito. Sa totoo lang, nung isang araw pa dapat kami dito pupunta. Kaya nga lang inabisuhan kami ni Pastora na sobrang laki daw ng tubig dito. Kaya't hindi kami makakatawid anuman ang gawin namin ng mga oras na yon. Mabuti na lang din ng mga oras na ito, yung inanod dito na ginawang kawayan na tulay ay naibalik na ngayon. Dahil nga sa paglakas ng tubig nga daw nitong mga nakaraan, maging itong simpleng tulay na ito ay nawala pa dito at inanod ng tubig. Baba ka dyan konti. Ay, pasok ka nga nun. Malalim. Malalim, tumalon lang kami dito. Talong ka na lang dyan, Mac, medyo malalim. Luwak-law ka na lang dito. Ayan pala, may malapit pala dyan. Sige po. Malalim kasi guys. Ayun. Ayos. Malaki ang ginagampanan ng munting tulay na ito para sa mga tao na naninirahan dito. At nang makatawid nga kami ay ito naman ang agad-agad na bumungad sa amin, ang isang napakagandang tanawin. Ayun nga lang, sa likod ng magandang tanawin ay mayroon ditong isang tahanan na talagang masasabi natin na halos
sira na rin. At dito pala ay may naninirahan na 3 magkakapatid na ang panganay nga ay itong si Carla. Dadat na namin siya dito na nag-aayos ng kanyang mga sinampay o nilabhan na mga damit ng kanyang mga kapatid at maging na rin ang kanyang sinusuot. At sa pangalawang pagkakataon na pagpunta ko nga rito ngayon ay hinarap na niya kami. So guys, ngayon kasama ko na si Carla. Carla ba? Tama? Hindi ako nagkakamali. Okay, so dito sa sa barangay Salaw pa din ba ito? Sa ako pa ba ito ng barangay Salaw? Kalihon po. Ibig sabihin iba ng barangay pala to. Alam mo ba dun dapat kami dadaan sa kalsada? Ang layo pala. Kapag doon. Magsaysay pa. Oo. Halos 2 oras daw. Buting kapag doon, kaya dito na lang kami dumaan sa ilog. Buti na nga lang, may nagpairam sa amin ng butaw. Kasi nakasapatos kami kanina. Oh, Carla, ilang taong ka na? 15 po. 15. Okay. So guys, yung nakikita nyo, ito nasa likod namin. Ito yung bahay nila. Ito yung nagsisilbi nilang tahanan. Bali, ilan kayo magkakapatid, Carla? 5 po. Sino panganay? Ako po. Ikaw pinakapanganay. Yung sumunod sa'yo, ilang taon na? Alam mo ba? 14 po. 14. Tapos yung yung sinundan ng 14, ilan? 13 po. 13 yung pinakabunso. 6 po. Okay. Magsa-7 sa November. Lahat sila nandito kasama mo? Hindi po. Sino lang ang nandito? 3 lang kayo? Opo. Yung isa nasan? Nasa lola ko po. Okay. Si lola mo nagpapaaral? Okay Opo. lang sa'yo na kahiwalay sa kapatid mo? Bunso pa naman. Yan yung bunso, Tama ko? Hindi po. Pang ilan siya? Pang-4 po. Oo nga, di ba 4 lang naman kayo? 5 po. 5. Okay, sorry. Okay, yung pang 5 nasaan? Kasama po ng mama ko. Yun yung pinakang pa talaga. Okay. So, sabi mo kasama ng mama mo, di ibig sabihin, wala dito mga magulang mo. Wala po. Nasaan sila ngayon? Nasa Laguna po nagtatrabaho. Mama at papa mo parehas? Si Papa po yung nasa Cavite. Nagtitinda po ng gulay sa palengke. Okay, nagtitinda. Paano yun? Kayo lang pala nandito? Opo. Di parang sinong tumatay yung magulang sa mga kapatid mo? Ako po. Ganun. Paano pagkain nyo sa araw-araw? Minsan naman po yung nagpapadala sila Papa. Minsan? O paano kung hindi? Nagdedalhin siya na lang po. Sino, ikaw? Kami po. Magkakapatid? Opo. Anong ginagawa niyong, ikaw, anong ginagawa mo para kumita? Sumasama po ako sa pag-harvest. Nang? Manok po. Ay, grabe. Yung sa poultryhan yan? Opo. Okay. Gano'ng katagal mo nang ginagawa yan? Yung pagsasama sa pagpo-poultry? 3 years na po. Ay, ala. Simula 12 years old ka, nagaganyan ka na? Opo. Kasi 15 ka na ngayon, di ba? Ala, ang tagal na pala. Paano kung nagpapadala ang mga magulang mo? Magkano pinapadala sa inyo? Minsan po 1,000, minsan po 500. Sa loob yun ng? 1 linggo po. 1 linggo. Pero gada linggo yan o minsan wala? Minsan po wala. Kuha po minsan po hindi po daw makabali. Hindi ka ba nahirapan, Carla, na ikaw yung sa mga kapatid mo dito? Nahirapan po. Nagpapalakas sa'yo para itindigan yung mga kapatid mo bilang panganay? Ano po? Ano pumapasok sa isip mo na lang para alam mo yung lumaban sa buhay na kasama yung mga kapatid mo? Kasi alam mo ba ang hirap niyan na ganyan? Alam ko mahirap. Di ba? Na sa sitwasyon ng tahanan niyo tapos ikaw pa yung parang nanay-tatay nila dito. Sa nakikita ko guys, ito ayoko lang muna ipakita sa inyo yung mga kapatid niya. Ano pa ito guys kumbaga wala pang sapat na lakas at sapat na pag-iisip to mga to. Si Carla pa din lahat dito. Di ba? Alam mo Carla, sa totoo lang sa nakikita ko sa sitwasyon nyo, hindi ko alam kung paano mo kinakaya bilang ate na i-handle to mga to. Nung unang mapuntahan ko kayo dito, alam ko hindi ka pa nun handa na humarap sa akin, di ba? Opo. Kasi tinatry kitang kausapin that time. Sabi ko baka pwede kitang matulungan. Kasi nga nabanggit sa akin ni Pastora na
talagang ikaw daw kasi yung nagsisilbi ditong magulang na itong mga kapatid mo. Kaya sabi ko, alam mo yun, lagi kasing ako bilang parang kuya mo nilulugar ko kasi lagi yung sarili ko sa mga pinupuntahan ko. Kagaya mo, parang nilulugar ko yung sarili ko na paano kung ako yung nasa sitwasyon mo. Paano ko i-handle itong mga kapatid ko sa likod na itong sitwasyon nyo dito, di ba? Hindi naman kayo natatakot dito kapag gabi. Minsan po nakakatakot. Wala pong sara yung pinto. Ay, itong pinto nyo? Ay, Na- ito, anong sara niyan? Kurtina lang? Hindi po masara ng ayos, sira na po eh. Ganun. So, ikaw, saan ka natutulog? Dito po. Ang mga kapatid mong lalaki saan? Dito po, doon po ako sa kabila. Sama-sama na lang kayo. Dito sa loob. Dito Opo. walang natutulog dito. Wala po. Gaano nakatagal ka lang wala dito mga magulang mo? Magwa 1 year na po ata. Hindi mo lang sila naisip, hindi mo lang sila kumbaga, hindi mo lang nila naisip din na babae kang may iwan dito, wala ni isa man lang magulang. Kailangan po gawa po ng nagkasakit po yung mama ko. Wala po kami pambayad sa mga utang. Kaya kailangan po nilang umalis gawa. Kailangan po magbayad ng utang. Dahil yung utang na yun, nagastos na nagkasakit yung mama mo. Opo. Paano pambaon nyo kapag pumapasok magkakapatid? Yung sa padala po ni mama. Ikaw nagbabudget. Opo. Yung sa pagsama-sama mo dun sa poultry na yun, magkano nakukuha mo naman? 800 po. Isang araw? Hindi po. Ganun katagal yun? 4 na araw po. Ala, parang 200 a day. Ano? Parang gano'n na po. Buti guys, ang mga di nakakalam, si Carla, nag-aaral po si Carla. Anong year ka na? Grade Anong grade 10 ka na? po. Grade 10? 10. So, ibig sabihin parang 4th year high school na yun, di ba? Tama ba ako? Opo. Malapit ka na palang tumungtong ng K-12. Dahil 2 taon na lang, ay 1 taon na lang, mag-K-12 ka na. Wala na nga halos. Kamusta naman sa pag-aaral mo? Hindi ka naman nahihirapan sa likod ng sitwasyon nyo? Nahihirapan po. Ano nagpapahirap sa'yo? Yung maaga pong gigising tapos maglalakad po pupunta ng school. Wala, saan ba school mo dito? Malayo po dun sa Kalimpa po yun. Sobrang layo. Mga ilang oras nilalakad? Kami po pag naglalakad kami, 1 oras po bago makarating dun. Wala, layo. Alas 4 or alas 5 po kami minsan umaalis. Dito para makarating doon ng maaga. Madaling po, maalis na kayo dito. Opo. Sino naghahanda ng mga pagkain nyo kapag pumapasok kayo? Kami din po. Tulong-tulong kayo? Opo. Paano pag pauwi, lalakad ulit? Lakad din po ulit. Pero kayo, hindi naman kayo nawawalan ng binabaon pag pumapasok. Nawawalan po. Kung paano, kapag katanghali, hindi na kayo dito uuwi, di ba? Kasi ang layo. Hindi po. Minsan po binibigyan po kami ng mga teacher namin kasi alam naman po yung sitwasyon namin dito. Ganun. Opo. Binibigyan na lang kayo. Opo. Grabe. Alam nyo guys kasi alam mo ba, ang dami kong nakikita minsan ng mga bata na nag-aaral. Yung iba may mga service pa sila ng mga bisikleta pero nagreklamo pa rin sila sa mga magulang nila. Kayo na sa kagustuhan nyo lang na makapagtapos ang pag-aaral, kahit na sobrang layo na nilalakad nyo araw-araw, tinitiis nyo para lang mabago. Siguro nagbabaka sakali kayo na mabago yung buhay nyo, matulungan yung mga magulang nyo. Kaya nagtitiis kayong ganyan nilalakad. Alam nyo, saludo ako sa mga kagaya nyo, Carla, na hindi hadlang sa inyo yung ganyang sitwasyon. Kasi alam mo yun, araw-araw na lang ba, alam mo, minsan sasagi sa isip mo, araw-araw na lang ba ganito? Araw-araw na lang ganito kaaga gigising, araw-araw na lang maglalakad ng ganito kalayo para lang makapagtapos. Ikaw, Carla, tatanungin kita, ano yung naiisip mo sa bawat araw na maglalakad ka ng ganong kalayo para lang makapasok? Huwag kumiyak. Okay lang. Okay lang. Ano ba yung iniisip mo para lang makapasok?
Okay lang, Carla. Ay, turo mo na lang kaming kuya mo na pwede mong paglabasan ng kung ano man yung bigat na nararamdaman mo. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung iniisip mo lang? Sa tuwing papasok ka na, naglalakad ka, ano iniisip mo? Ano po, iniisip ko po na pagkatapos po namin makapag-aral, di na po kami papakahirap maglakad dito pag nakatapos na kami nakapag-aaral. Mas nakakuha ng magandang trabaho. Alam nyo guys, ito si mga kagaya ni Carla, yung tipo ng mga estudyante, ng mga bata na alam mo yun, naniniwala kasi ako sa ganito na yung ganitong pinagdadaanan. Pag ito dumating ng time na magtatrabaho na to, ito yung totoong matitibay talaga. Sila yung totoong malalakas. Sila yung naniniwala ko na kapag dumating yung time na umasenso sila, talagang alam mo yun, alam nila pahalagahan bawat salapi. Kasi alam nila yung paghihirap nila ng mga time na nasa ganitong sitwasyon pa sila. Kaya, ayun Carla, sana hindi maging hadlang tong pinagdadaanan nyo ha, para tumigil ka sa pag-aaral mo. Tuloy lang, laban lang sa buhay kasi ito yung magsisilbing lakas mo kapag dumating yung time na magtatrabaho ka. Naniniwala ka ba doon? Opo. Naniniwala ko yung mas malakas ka pa doon sa mga nakakaranas ng alam mo yun, ng ginhawa sa pag-aaral ngayon. Naniniwala ko ikaw yung mas malakas sa kanila pag dumating yung time. Itong bahay nyo, Carla, may bako. Sino nagpagawa nito? Mama at papa ko po. Mama at papa mo? Ito bang lupa nyo? Sarili nyo ito? Hindi po. Pahiram lang sa inyo? Pinatirik lang kayo kumbaga? Opo. Kagaya ngayong araw. Nabalitaan ko, hindi ka daw pumasok. Bakit may sakit daw sa'yo? Sakit po yun dyan ko kanina umaga. Kung kagaya ngayon, may masakit sa'yo, wala man lang magulang na nag-aalala sa'yo dito. Na dapat may nanay ka man lang na nag-iintindi sa'yo, may masakit sa'yo eh. Ano yan, ikaw pa ba yung nag-iintindi sa sarili mo, yung may masakit na nga sa'yo? Opo, wala naman po kasing kikilos na iba kundi ako. Oo, naman. Ano naman sa sinabi mo, Carla, kumbaga naiintindihan kita na naunawaan kita na yung mama mo kinakailangan lang talaga magtrabaho kasi may utang na kailangan bayaran, di ba? Opo. Pero sana naman naiintindihan ko din yung sitwasyon mo na kailangan mo kasi dito ng magulang. Mahihirapan ka kasi nito, Carla, di ba? Kung ikaw lang mag-aasikaso ng lahat, kahit na nandiyan kapatid mo, tutulong-tulong kayo, mahirap pa rin. Kasi ikaw yung pakanay na inaasahan nila dito. Kagaya ngayon, anong inulam nyo? Itlog po. Saan galing yun? Binili lang po. Bilang itlog yung inulam nyo? Bilang 3 kayo naman dito? Tig-isa po. Tag-iisa kayo? Ngayong gabi ba na darating, may pang-ulam na kayo? Wala pa po. May bigas ba kayo dyan? Meron pa naman po. Kapag bumibili kayo ng bigas, ilang sako yung nabibili nyo? Hindi po sa ako. 2 sarap lang po pag nagpabatala si mama. 2 salop? Ibig sabihin yung 2 leche? O 2 kilo? Ano ba yung salop? Di ba yung salop yung 2 takal? 4 na takal po yun. Okay, 4 na takal lang 1 kilo. Di ba? Kung sa lechihan kasi ginagamit, 4 na yung nasa lata. Kapag tinakal yun, 4 na ganon 1 kilo. So ano yung salop? Hindi ko familiar sa ano yung salop. Yung yung Ano yun? para pong yung ng pinya. Yung bote. Nasa lata po. Oh, yun nga. 4 na takal nun. 2 salop po yun. Ah, okay. Sige, ngayon, Carla, alam mo ba, natutuwa ako kasi umayag ka na mga kausap namin. Sabi ko nga sa'yo, basta huwag ka lang mahihiya. Kumbaga, ituring mo lang kaming parang kuya mo. Kilala mo na ba ako?
Opo. Ano pangalan ko? Kuya Marcos po. Alam ko di mo ba kilala. Kilala mo yung kasama ko? Hindi po. Oh, yan si Mac. Ano? Magdadalawa lang kami napunta dito. So, nung isang araw pa dapat kami tatawid dyan sa ilog. Kaso sinabihan kaming malakas daw. Pero okay lang naman sana sa amin eh. Kung kinakailangan tumawid kami nung isang araw. Kasi nga lang, yung sabi talaga ni Pastora, wag na kasi nasira din daw yung tulay. Pero nung isang araw ko pa talaga dito gustong pumunta sa'yo. Sige Carla, ganito. May ibibigay ako sa yung konting blessing sa ngayon. Tapos, ganito, bumili ka ng pwede nyong may ulam magkakapatid, ha? Ha? Opo. Marunong ka ba magluto? Opo. Anong alam mong lutuin? Marunong po sadya ako magluto. Marunong ka sadya. Tinuruan po ko ng mama ko. At saka talagang alam ko kinakailangan mong tutunin magluto kasi nga wala ka ibang asaan dito, di ba? Noong unang bisita ko dito, anong ulam nyo nun? Puso po. Puso ng saging, tinorta. Oh, ang sarap nun, paborito ko yun. Oh, puso ng saging ulam nila nung una, hindi ko talaga sila guys puinersa. Kasi kahit na alam mo yun, kahit na tumawid kami that time sa ilog para lang sila ipapuntahan dito, okay lang yun. Babalik kami kung ready na sila. Hindi kami para makipag-resign sila. Diba? Kasi gusto ko yung ready ka talaga na ibahagi sa amin yung buhay ninyo. Ayoko yung parang napipilitan ka lang. Kasi gusto ko may labas mo sa akin yung emosyon mo. Gusto ko may labas mo sa akin kung yung bigat na pinagdadaanan mo para mas maunawaan ko. Diba? Hawakan mo. Open mo yung kamay mo. Hawakan mo muna yan. Ha? Bumili ka ng pwede nyong makain. Tapos maglaan ka ng pambaon nyo. Ha? Opo. Paunang tulong ko pa lang naman yan. Maaaring bukas o sa isang araw, kung pahihintulutan mo ako na bumalik dito, magbabahagi ako ng blessing sa inyo. Sige po, salamat po. Wala ka naman. Basta okay pa ba sa'yo na bisitahin kita dito? Ha? Okay lang po. Okay. So, sana, huwag ka sa'yo may ilang, ituring mo akong parang kuya, ha? Kasi panganay ka, wala kang kuya, di ba? Wala po. Oh, ako na lang kuya mo. Okay, bisa yun. Pero tayo. Okay. So, Carla, ganito. Kailan muna huling umuwi dito yung mama mo pala? Matanong ko lang. Natatandaan mo pa ba? Hindi na. Hindi ko po natanda. Matagal na? May buwan na? Medyo matagal na po. May buwan na na lumipas. Meron na, no? Okay. Pero ito, matanong ko pala. Ngayon kasi, bare months na, malapit na naman yung Pasko eh. Paano yung sitwasyon nyo dito, Carla, kapag ka dumarating yung Pasko, ganun? Baka naman po, uuwi po sila mama pag Pasko. Nung nakaraang Pasko, anong sitwasyon nyo dito? May handa ba kayo? Wala po. Ay, ganun? Ano lang ang ano nyo dito? Ano lang sitwasyon nyo dito? Ano man lang pinagsalusaluhan nyo? O napunta na lang kayo sa kamag-anak? Napunta na lang po sa kamag-anak. May lola pa ba kayo dito? Lola mo ba yun nandiyan sa labas? Opo. Sa kanila kayo pumupunta? Hindi rin po. Wala din Wala rin po sila? minsan. May ganun. Okay. So sige Carla, sa ngayon nagpapasalamat ulit ako kasi hinarap mo kami at pinapasok mo kami dito sa tahanan mo. Kanina nandun kami sa labas guys, pero medyo maraming dumadaan. Alam ko hindi magiging komportable si Carla sa ganung setup, kaya sabi ko pasok tayo sa loob ng bahay nyo para mas makausap kita ng maayos. Okay, alam nyo guys, natutuwa ako sa bahay nila. Kahit na ganito, ang linis. Wala kang makitang mga dumi-dumi, naka-segregate yung mga gamit. Kanina nadatna namin si Carla nag-aayos na itong mga nilaban. Sino naglalaban yan? Kami po. Tulong-tulong din? Opo. Wow. Ay, ito ba mga kapatid mo bilang ate, matitigas ba ulo sa inyo mga yan? Hindi po. Masuno rin sila sa'yo? Opo. Tinutulungan kanila talaga? Opo. Ano yan? Kailangan... Tulong-tulong nga po kami naglaban ng mga kortina at kumot kanina. Wow. Grabe. Bilang panganay, kapag ba inutusan mo yung mga yan, susunod agad? Hindi rin, minsan. Minsan po hindi. Ganun talaga kasi lalaki yung mga yan, you know? Minsan talaga ano yan, lalo't ikaw kumbaga, babae ka na nag-uutos. Pero, sa sinabi mo naman, mababait naman sila. No? Okay, last na lang, bago ako umalis. Si Carla ba, ano ang pangarap kung makatapos siya ng pag-aaral? Ano po? Teacher po. Gusto mo maging guro?
kamusta ba ang mga grado mo sa pag-aaral? May mababa po. Bakit? Bakit nagkaroon? Ano, Bakit? kuha po ng aking pagliban, tsaka po ng mga sulatin na nasa GC, hindi ko po masulat. Wala. So, Bakit wala kang cellphone? wala po. Wala si Carla. Guys, iba na kasi panahon ngayon. Ito yung lagi ko sinasabi. Ngayon yung panahon ngayon, kailangan laging cellphone eh. Kagaya niya sa GC, hindi niya may sulat. Ba talaga yung grado niya, guys. Ano naman yung nagiging sanhi ng pagliban mo? Ano po? Po walang baon, tsaka po pagpuyat, galing harbisan. Nakakarating po kasi minsan kami ng harbisan na alas 4 ng umaga. Alas 3, opo. Tapos, labas yun o papasok pa lang? Ano po? Lalabas ng harbisan, alas 3 ng madaling araw, alas 4, ganun? Opo. Wala. Wala ka ng tulog nun. Wala po. Magdamag mong tinatrabaho, ganun? Opo. Nakabilib naman si Carla, guys. Nahanga ako sa'yo, Carla. Kasi sa murang edad mo, alam mo yun. Alam mo nang magtrabaho para sa mga kapatid mo, para sa inyo. Hanggang sa nakaka-absent ka na dahil lang dyan sa pagtatrabaho mo na hindi mo pa dapat obligasyon. Pero alam ko kung di ka nagkaka-absent, mataas grado mo. Di ba? Kaya mong pataasin. Kasi guro yung gusto mo eh. Kapag ka-teacher naniniwala ko ang gusto, alam mo may talino yun eh, kapag ka ganun. Achiever po ako dati, natanggal lang ngayon. Ngayong grade 10. Achiever ka dati. Natanggal ka dahil sa mga ganitong mga sitwasyon ninyo. Opo. Dati po may cellphone, may cellphone po ako. Nasira lang po. Hindi na napalitan. Hindi na po. Kaya ngayon, katuwing may susulatin na galing sa GC, hindi mo na alam yun. Hindi Paano na yan? po. May time ba nagugulat ka na lang pagdating sa school? Mayroon palang ganun? Opo, minsan po hindi ako nakakapasok sa ibang subject kasi po bawal po pumasok yung walang sulat. Ay, ganun. Ito yung problema. Ang dami ko nang guys tinutulong mga estudyante sa Bicol pag ganito yung problema nila. Sa awa ng Diyos na provide na naman natin sila ng mga cellphone lahat. Kaya sana Carla, sana mabigyan din kita ng magagamit mo ng cellphone, no? Pero kung magkakaroon ka ba, may papangako mo ba na hindi nyo gagamitin sa paglalaro, Hindi naman po. pakikipag-chat sa boyfriend? Hindi po. Nag-boyfriend ka na ba? Wala po. Yun ang maganda. Huwag mo muna isipin yung mga ganung bagay, ha? Opo. Ano? Kapag nakapagtrabaho ka na, may makilala ka doon na, alam mo yun, na may trabaho din at responsible, why not? Pumasok ka sa ganun. Pero ngayon, huwag muna. Ano? Masyado ka pang bata. Ano? Dapat nakapokus ka lang sa pag-aaral. Diba? Opo. Okay, sige, Carla. Sa ngayon, pupunta muna kami kasi sa totoo lang guys, di ko alam kung alas 4 na or mag-alas 5 ng hapon. So, madami pa kaming ginawa kanina. Nagbuhat kami ng mga gulong para kalatinin niya. So, ito, talagang nilaan lang din namin tong oras nito para dito kay Carla. Sa susunod, makakausap natin yung mga kapatid ni Carla. Sa ngayon, si Carla muna talaga yung gusto kong makausap natin. Napaluha mo din ako kanina, Carla. Kasi, alam mo yun, kumbaga, naging bata din kasi ako na nag-aaral na nagkaroon din kahit papaano no, ng medyo maluwag na buhay. Pero, hindi ko alam noon pahalagahan yung mga pinaghihirapan ng magulang ko, ganyan. Nung nakapagtrabaho ako, doon ko nalaman yung kahalagahan ng pera at kahalagahan ng alam mo yun, ng pagkakaroon ng kaalaman at pagtulong sa magulang. So sa'yo, na binahagi mo sa akin kanina, natouch ako kasi nga, yung murang edad mo, 15, 12 ka pala, nagtatrabaho ka na. Samantalang ako nun, hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa binibigay ng magulang ko sa akin. Okay, sige, Carla, pupunta na muna kami, ha? Ha? Sige po. Pero Salamat tayo po. ulit. Wala naman. Sana sa susunod, komportable ka na sa amin, ha? Mas komportable ka na, ha? Opo. Okay. So, may gusto ka bang sabihin sa mga kababayan natin nasa abroad? Malay mo, may mga willing din makatulong sa iyo.
Ano ba yung kahilingan mo na lang sa Diyos kapag nagpipray ka? Ano po? Makasama ko po yung mga magulang ko. Yun lang yung kahilingan mo? Sabi ko na eh, kahit naganda si Carla eh, mabigat kasi na walang magulang guys, sa totoo lang. Kahit na kinakain niya na mag-solo dito bilang nanay at tatay, mabigat pa rin talaga yun. Alam ko yun, mahirap na walang magulang, diba? Okay lang, Carla. Malay mo naman, magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng negosyo mga magulang mo dito at hindi na nila kinakailangan umalis. Diba? Gusto mo ba yun? Opo. Malay mo, may blessing na dumating sa pamilya niyo at yung magulang mo uuwi na dito. Kasama nyo na sila at hindi na alis, magninegosyo na lang. Diba? Mag-pray ka lang, ha? Kay God. Nagpe-pray ka ba? Opo. Tuwing gabi ba? Ano ka naglalaan ng pagpe-pray? Kada matutulog? Kada matutulog po. Wow. Okay, sige. Basta keep in touch lang kay God. Sige, yung baana. Ha? Ha? Opo. Sige, tayo na. Kaya mo, mali natin, dadating yung time na uwi yung mga magulang mo dito at hindi na kayo kailangan pang iwan para lang kumita ng pera. Diba? Sige. Okay, so maraming salamat guys sa lahat ng nanood sa video na to. Sana sa lahat po ng gustong magbigay ng donation para kala Carla, nakita nyo kung gaano kabait yung bata, di ba? Hindi lahat ng ate panganay kayang gawin magsakripisyo, magtrabaho, magpuyat, magdamag na hindi pa dapat nila ginagawa para sa mga kapatid, di ba? Makita nyo kung gaano siya kabuting bata. Kaya sana sa lahat ng gusto din magbigay ng blessing sa kanya, kontakin nyo kami sa Marcos TV channel kay Commander ni Marcos or Alma Vlog. Kahit alin dyan, nasa description po yan. Click nyo lang yung link, diretso na po yan sa message sa amin. At agad-agad dadalhin namin yan dito. Kung ano man yan. Material, pagkain, financial, diba? Scholarship, kahit ano pa yan. Tulong-tulong po tayo guys para sa pamilya ni Carla. Muli, salamat. Supportan nyo din Commander Marcos. Muli Marcos TV channel lang yung lingkod. Rans TV, supportan nyo din. Salamat sa team namin na nagtutulungan at sa inyo lahat. God bless po.